Napakabango ang presensya at amoy nyo, mga Ginoo. Napakasarap sa pang-amoy. Matagal-tagal na rin kaming di nakakakain ng mga kagaya nyong antingero at malakas na aswang. Sa dami namin, magagawa nyo ba kaming talunin? Ang aming gutom sa laman at dugo ng tao ay di na namin matiis. Minsan lang may madapong mga kagaya nyo dito. Kaya lulubos-lubusin na namin ang pagkakataon. Wika pa ng isang gabunan kasunod ng mga pag-alulong ng mga ito. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Dahil sa mga kaganapan, dumistansya na ang sarangay sa kanila, habang ang mga gabunan sa kanilang harapan ay nag-uumpisa ng magtipon-tipon sa paligid. Nagtataka naman noon si Glenn dahil sa tirik na tirik ang sikat ng araw, pero napaka-agresibo ng mga gabunan. Napasulyap din siya noon sa kasama niyang si Zed, at doon ay nakita niya ng mas malinaw ang buo nitong kaanyuan. Namangha na naman siya noon kay Zed nang may biglang pumasok sa kanyang isipan noon na isang plano. Tumingin siya noon sa dalawa niyang kasama. Manong Jacob at Zed, wika ni Glenn habang hawak ang diplatong baril nito. Agad namang nakuha ng dalawa ang balak niyang gawin. May hinugot si Glenn noon sa kanyang kasuotan na siya namang ikinaalerto ng mga gabunan. Subalit nang makuha na yon ni Glenn, isa lamang pala yung sigarilyo. Kaagad yung sinindihan ni Glenn. Kasunod ng pagkasanya ng baril. Bahagyang nagsigalawan ang mga nilalang habang nakatuon ang atensyon kay Glenn. Umakbang siya noon pauna habang nagwiwika ng, "Mga ungas, idinadaan na nga kayo sa magandang pakiusap Ngunit kademonyohan ang pinapairal nyo. Ngayon, etong mga bala ko ang kainin nyo." Wika ni Glenn, sabay kalabit ng gatilyo ng baril habang nakatutok sa mga gabunan. Di alam ni Glenn kung ano ba ang nagtulak sa kanya na gawin ang bagay na yon na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang mga gabunan naman noon ay mabilis na nagsipulasan sa paligid. Ang mga gabunan naman noon ay mabilis na nagsipulasan sa paligid upang iwasan ng mga balang nagliliparan sa kung saang-saang dako ng kapaligiran. May natamaan siya naman noon na 3 gabunan na dinagawang makaiwas sa bala niya, na siya namang pagkaparalisa ng mga yon na di na makagalaw habang nagdurugo ang mga bunganga. Nang wala nang makitang kalaban si Glenn, ay pansamantala siyang huminto sa pagpapaputok. Hinugot niya noon ang malaking bilog na magasin ng kanyang baril upang tignan kung may natira pa bang bala. At nakita naman niyang marami pa naman yung lamang bala. Agad niya rin yung ibinalik. Agad niyang idinako ang paningin niya kay Jacob at Zed na noon ay pailing-iling lamang habang nakangiti. Matapos ng mga itong masaksihan ang ginawa ni Glenn. Ayos ba? Ayos ba mga manong? Wika ni Glenn pagtingin niya sa dalawa na may patangu-tangu pa. Pwede na rin. Ngunit sa pagsasalita ni Jacob na hindi na niya naituloy nang marinig nila ang ibang gabunan na nagsisiangil na. Nagsilabasan na ang mga yon sa kanilang mga pinagkukublian habang ibinubuka ang malalapad nitong mga bunganga. Agad na muling napalingon noon si Glenn sa kanyang likuran.
at binitawan muna ang kanyang baril nang may isang mabilis na umatake habang palundag-lundag ito sa puno. Kaya naman ay binunot niyang muli ang kanyang machete upang paghandaan ang malikot na nilalang na paatake sa kanya. Tinawag na niya noon si Latog na kaagad din naman siyang tinugon. At sa paglundag ng gabunan kay Glenn mula sa isang puno, nakaamba na ang mga kuko nito at nakabuka ang malalapad na bunganga nang biglang may isang malatigring nilalang ang sumakmal dito. Si Latog iyon na siya namang ikinagulantang ng mga gabunan sa paligid. Sa paglapag ni Latog sa lupa, tangay-tangay nito ang katawan ng gabunan. Agad na hinamay-himay ni Latog ang katawan nito sa pamamagitan ng kanyang mga pangil ng buo niyang puwersa sa pagkagat. Natigilan nun si Glenn nang makita nito ang ginawa ng kanyang kasangga. Maging si Jacob at Zed ay namangha din kay Latog. Subalit may mga gabunan pa sa paligid na nagsiatungalan. Dahil sa pagkalagas ng mga iilan sa mga ito, ay nag-umpisa na ring gumalaw sina Jacob at Zed upang agaran na tapusin ang nangyayaring sagupaan. Tinawag na rin noon ni Jacob ang tatlo niyang mga mandirigmang dalakitnon at sa paglitaw ng mga dalakitnon sa paligid, mas lalo nilang nabakas sa pagmumuka ng mga gabunan na yun ang labis na pagkabahala at sinugod na nilang tatlo ang mga ito. Mabilis din namang nagsitakbo ang ibang gabunan pasalubong sa kanila. Subalit ang iba ay nagsitakbo papalayo sa lugar. Nang masipat ng ibang gabunan na nahuli sa pagtakbo, papasalubong na sa kanila ang mga kasama nilang nagsipulasan na papalayo sa labanan. Agad din naman ang mga itong natigilan at agad na ding bumaling upang sundan ang mga kasama nila. Dahil sa batid nilang di nila kakayanin ang mga antingero at aswang na kanilang minaliit kanina lang. Sa pagtakbo ng mga gabunan, narinig pa nilang subigaw ang isa sa mga yon ng, "Mamayang gabi, kung saan man kayo patungo, asahan yung tutungo din kami doon upang kayo ay gantihan." Sigaw ng isang gabunan habang nananakbo papalayo. Natigilan din naman ang pangkat ni Glenn noon nang makita nilang nagsitakbuhan na ang kanilang mga kalaban. Inasinta pa ng isang dalakitno ng mga gabunan, ngunit kaagad din naman itong pinigilan ni Jacob. "Kaya mo na sila. Kapag nagpakita pa sila sa atin mamayang gabi, yun na ang huling gabing masisilayan nila ang mundo," wika ni Jacob. Samantala, paglingon nila sa kanilang likuran, napangiti naman sila sa kanilang nakita. Inihimas ng dalawang dalakitnon ang ulo ni Latog habang iwinawagayway nito ang kanyang buntot na animoy tuwang-tuwa sa ginagawa ng dalawang engkanto. Nakita din nila na may mga nakatarak na mga palaso mula sa mga dalakitnon sa dibdib ng tatlong gabunan na natamaan ni Glenn ng balang may sumpang dasal ng kaliwa na di na sinubukan pang baklasin ni Glenn mula sa mga bala. Matapos ng mga pangyayari, nag-anyong tao na si Zed. Kumuha ito ng isang kasuotan mula sa sidlang dala nito sa kadahilanang nagkapira-piraso ang damit nito. Naglaho na rin si Latog at tatlong dalakitnon ni Jacob at sila naman ay ipinagpatuloy na ang kanilang pagbagtas ng daan hanggang sa may madaanan silang isang baryo. Doon ay nagtanong-tanong sila sa mga tao na naroroon tungkol sa lugar na kanilang kinaroroonan. At doon ay napag-alaman nila na nasa bayan pala sila ng Dueñas, Iloilo. "Zed,
Malapit lang pala tayo sa Dumalag eh. Kung babagtasin natin ang isang kabundukan, isang bayan lang ang magiging pagitan. At kung sa tamang daan naman tayo dadaan, 2 bayan naman ang ating madadaanan. Kaya mo bang tuntunin ang daan, Zed? Pagwiwika ni Jacob. Oo naman pre. Pero baka abutin tayo ng 3 hanggang 5 araw bago natin marating ang lugar pre. Sagot naman ni Zed. Habang nag-uusap ang dalawa, kinausap naman ni Glenn si Latog sa kanyang isipan. Tinanong niya ito ukol sa iilang mga bagay na maaari nilang gawin para agarang marating ang bayan ng Dumalag. Latog, kaya mo bang maglakbay dito sa mundo ng mga tao? Tanong ni Glenn kay Latog. Oo naman, Ginoo. Bakit ho? Kailangan niyo po ba ng tulong ko para sa inyong paglalakbay? Tugon ni Latog. Kung maaari lang sana, Latog. Tugon ni Glenn. Wala hong problema, Ginoo. Pero paano ho si Ginoong Zed? Di ko siya maaaring isakay dahil nilalang siya mula sa kaliwa, Ginoo. Pagwiwikang muli ni Latog. Oo nga no, Latog. Pero di ba nakakalipad naman siya? Di siya na lang ang susundan natin papunta sa ating destinasyon. Suwestyon ni Glenn. Maaari, Ginoo, ang gusto mo. Pero marapat lang na tanungin mo muna sila kung sang-ayon ba sila sa naiisip mo. Sagot ni Latog kay Glenn. Sige. At doon nga ay kinausap ni Glenn sina Jacob at Zed tungkol sa naisip niyang gawin. Nagkatinginan noon si Jacob at Zed nang marinig nito ang suwestyon ni Glenn at sabay na parehong sumang-ayon. Nagtungo sila noon sa isang malawak na kagubatan at doon ay hinintay nila na maggabi. Ginawa nila yon upang walang kahit na sinong tao ang makakita sa kanila habang naglalakbay. Pagsapit ng dilim, tinawag na ni Glenn si Latog. Ang sarangay naman noon ay doon na nagpaiwan sa gubat na kanilang tinigilan upang doon na lamang sila hintayin. At sa paglitaw ni Latog, kaagad na din namang sumakay noon si Glenn at Jacob. At dahil sa laki naman ni Latog, baliwala lang dito ang dalawa. Si Sid naman noon ay nagsagabunan na at agad na lumipad sa himpapawid. At sa pagwiwika ni Sid ng "Tayo na," mabilis itong lumipad na kaagarang sinundan ni Latog. Napakabilis ng paglipad nun ni Sid at si Latog naman napakabilis ding nananakbo sa kagubatan habang ang dalawang sakay nito ay mahigpit na nakakapit sa balahibo niya. Ang kanilang binabagtas na daan nun ay gumuguhit lamang sa kanilang mga paningin dahil sa napakabilis na pagtakbo ni Latog. Habang nakasunod kay Sid na nasa himpapawid. Dahil sa ganoong kaganapan, ilang oras lang ang lumipas at narating na nila ang kalupaan ng Dumalag. Nagpatuloy lang sila noon sa pagsunod kay Zed hanggang sa paglipad ng ilang minuto, lumapag na si Zed sa isang lugar na may nagsisitaasang mga puno. Doon ay tumigil na din si Latog at kaagad na din namang bumaba ang dalawa. Sa pagbaba nila ay hinawakan pa ni Jacob si Latog sa ulo nito bilang pagpapakita ng pasasalamat. Umusal din naman noon ng ilang orasyon si Jacob upang agad na bumalik ang lakas ni Latog na nawala dahil sa mahabang paglalakbay. Maraming salamat, Ginoong Jacob. Wika ni Latog at pagtango na lamang ang itinugon sa kanya ni Jacob habang nakangiti. Latog, salamat ha. Pwede ka nang magpahinga. Sige na. Wika naman ni Glenn na umusal din ng iilang orasyon na ibinalot kay Latog
upang mas mapadali ang pagpapalakas nito. Wala hong anuman, Ginoong Glenn. Bilang gabay mo, maaasahan niyo ako sa lahat ng oras. Tugon nila Tog kay Glenn bago maglaho sa paligid. Makaraan ang ilan pang mga minuto. Naglalakad na sila noon sa ilalim ng nagsisitaasang mga punong kahoy. Maya-maya pa ay nakaramdam silang tatlo na mayroong papalapit sa kanila. Nakakarinig sila noon ng mga pagaspas sa paligid at iilang kaluskos sa kakahuyan. Agad naman nagwika noon si Sed nang, "Huwag na kayong magtago. Kami to. Si Sed, si Jacob, at si Glenn, na disipulo naman ni Jacob. Lumantad na kayo. Nakikita ko naman kayo eh." Pag-uwika ni Sed sa paligid. At sa pag-uwika na yun ni Sed, maya-maya pa ay may mga nagsilapagang mga nilalang sa kanilang harapan at iilang mga matatandang babae ang lumapit sa kanila. Nakita ni Glenn ang mga anyo ng mga nilalang na lumapag sa harapan nila at nanlaki ang mga mata niya. Manong? Manong Jacob? Sila na ba yung mga mandurugo?" Tanong ni Glenn na nooy nakahawak sa isa niyang pistola at akma na sanang bubunutin ito. "Oo, Glenn. Sila na yan. Kaya huminahon ka. Huwag ka nang mag-alala. Kilala ko sila. At mababait din sila tulad ng mga bangkilan sa ating baryo sa Silay." Tugon ni Jacob. Nang marinig ito ni Glenn, kaagad din naman siyang kumalma. Maya-maya ay inaya na sila ni Sed na sumunod sa kanila papunta sa baryo ng mga mandurugo. Nang marating nila ang lugar, namangha si Glenn dahil sa mga nakita niya sa baryo. May mga magaganda at makukulay na malalaking ibon noon ang nakahapon sa bawat sanga ng puno. Na mayroong mga kabayan. Marami din ang kabayan noon sa lupa na mayroon ding mga tao na tuwang-tuwa sa kanilang pagdating. Umagaw naman ang kanyang atensyon noon sa isang dalaga na may kasamang matipunong lalaki na papasalubong sa kanila. Napatighim naman noon si Glenn nang yumakap ang dalaga kay Sed. Napakaganda nun eh. "Kumusta? Kumusta ka na, Sed? Salamat naman at tinugon mo ang paghingi ko ng tulong sa inyo. At sa inyo din ho, Ginoong Jacob. At teka, mukhang may bago kayong kasama. Sino siya?" Wika ni Corazon habang nakatingin kay Glenn. Siya si Glenn, ang tingero ng kanan, na isang disipulo ng aking kaibigan, Binibining Corazon. Pag-uwika ni Sed kay Corazon habang nakayukod kay Sed ang lalaki nitong kasama. Bumati naman noon si Glenn kay Corazon na mayroong paggalang. "O siya, alina muna kayo. Doon na tayo magpatuloy sa pag-uusap sa bahay ko." Sa pag-aya sa kanila ni Corazon, agaran din naman silang sumama dito. Napatingala noon si Glenn sa isang malaking puno kung saan naroon ang bahay ni Corazon. Manghang-mangha siya noon dahil sa di niya akalain na nasa itaas pala ng puno ang bahay nito. Nang makaakyat na sila sa puno na yun, sa pamamagitan ng pagdaan sa hagdang nakapalibot sa puno, agad na din naman silang pumasok sa bahay ni Corazon. At ang lalaking kasama nito na nagngangalang Ivana ay nagpaiwan sa labas ng kubo upang magbantay. At doon sa loob ng kubo ni Corazon ay pinag-usapan nila ang mga problema na kanilang kasalukuyang kinakaharap. Ayon kay Corazon, sanib-puwersang inuubos sila ng mga iilang mambabarang at mangkukulam dahil sa pagtanggi nila na umanib sa mga ito, dahil sa alam nilang gagamitin lamang sila ng mga yun para sa pakikidigma sa mga iilang antingero sa bayan ng Dumalag na siyang humahad lang sa kanilang maiitim na gawain.
May mga kasama ang mga mambabarang at mangkukulam na yun na isang buong pamilya ng mga manananggal na binubuo ng 9 na katao. Mga lahi ng wakwak na pinamumunuan ng isang wakwak din na may dugong gabunan na siya namang lubos na nagpapahirap sa kanila kapag nakakasagupan na nila ang mga ito. At dahil sa paulit-ulit na pakikipaglaban nila sa mga yun, marami na ang nakakain sa kanila ng mga manananggal. Bagaman aswang din ng mga mandurugunon ay walang pakialam ang mga manananggal. Kasama ng mga ito ang mga wakwak na kumakain sa iba niyang kauring mandurugo. Kaya medyo kukonti na lang sila sa kanilang baryo. At ayon pa kay Corazon, sila ang sinisisi ng mga ito kapag napapatay na ng mga antingero ang ibang mga kasama ng mga aswang na kanilang kalaban. Huwag ho kayong mag-alala, binibining Corazon. Ngayong narito na ho kami, di na muli pang mangyayari ang mga bangungot nyo sa mga aswang na walang hangad na kabutihan. Wika ni Sed matapos nilang marinig ang mga problemang kinakaharap ng angkan ni Corazon. Matapos ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan na nilang lumabas ng tahanan ni Corazon para sana ipagdiwang ang pagdating ng kanilang gabunan. Ngunit sa kasamaang palad, paglabas nila ng kubo, napansin nilang nagkakagulo ang ibang mandurugo at si Ivan ay wala na sa labas ng kubo. Nakita nila ang mga ito na mabilisang tumutungo sa kanilang kinaroroonan. Sa paglapit ng mandirigmang mandurugo na si Ivana, agad itong nagwika ng, "Mahal na Reyna! Nasipat ng mga bantay natin ang mga kalaban natin mula sa di kalayuan. Kasalukuyan nilang binabagtas ang ating daan patungo dito sa ating baryo." Sangguni ni Ivan ng pagsigaw paglapag nito sa bungad ng kubo ni Corazon. "Ha? Magsihanda kayo. Maharap na naman tayo sa isang digmaan." "Iho, Sed, nandito na sila," wika ni Corazon. Napatingin si Sed kay Glenn at Jacob at nagtanguan lamang. Matapos noon, lumundag mula sa puno si Sed paibaba sa lupa. At si Glenn at Jacob naman ay mabilisang bumaba sa hagdan. Dahil sa balitang kanilang narinig, tinungo nila ang hangganan ng baryo upang abangan ng mga kalabang paparating. Nagbigay ng kautusan si Corazon sa kanyang mga kasama na magsikalat sa paligid. Si Jacob at Glenn naman ay pinalayo na sa kanila ang ibang mandurugo pati si Sed dahil sa magkakarga na sila ng mga orasyon sa katawan bilang kabal at poder. Nang magawa ito ng dalawa, dito na nila naramdaman ang halo-halong presensya ng mga nilalang na paparating. Merong malakas at merong ding mahihina. Subalit may isang presensya na nangingibabaw sa mga ito. Ayon kay Jacob, "Glenn, may nakaharap ng ganito ang ama ni Sed. Subalit ginagabayan ng Diablo ang aswang na yun. Pero sa pagkakataong ito, purong aswang lamang itong nararamdaman natin na isang wakwak na may dugong gabunan." Pagsasalita ni Jacob habang magkatabi sila ni Glenn. Di naman na sumagot si Glenn dahil sa unang pagkakataon, ngayon pa lang siya nakaramdam ng lahok-lahok na maiitim na presensya at alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang kanilang makakalaban sa pagkakataong iyon dahil alam niya na ang lugar ng Capiz at Iloilo ay lugar ng mga malalakas na uri ng aswang. Makalipas ang ilang sandali, sumimoy na ang banayad na hangin na may dalang maitim na aura. Ilang sandali pa ang lumipas. Unti-unti nang bumungad sa kanila ang grupo ng mga nilalang. Pinangungunahan ang mga ito ng 2 hukluban na nakasuot ng mga rubang itim na mayroong talukbong. Kahit nakatago ang mga pagmumuka ng mga ito,
Kitang-kita yon ng dalawang antingero. Anong Jacob? Sila na siguro ang dalawang mambabarang at mangkukulam na sinasabi ni Binibining Corazon. Wika ni Glenn nang makita nila ang pangkat ng mga aswang na pinangungunahan ng dalawang huklubang mambabarang at mangkukulam. Di ka nagkakamali ng kutob mo, Glenn. Sila na nga yan. Pero ang hinahanap ko ang nilalang na nagdadala ng presensya ng wakwak na may dugong gabunan. Sagot naman ni Jacob. Inilibot nila ang kanilang paningin upang hanapin ang nilalang na nagtatangan ng malakas na presensya. Subalit di nila ito magawang masilayan sa paligid. Ngunit natigilan naman sila nang marinig nila ang pag-angil ni Sed na tila ba may nasisipat itong isang nilalang na may dugong gabunan din na kagaya niya. Pre, bakit? Nakikita mo ba siya? Tanong ni Jacob kay Glenn. Oo, nasa bandang likuran lang siya ng tumpok ng mga demonyong yan. Nagtatago siya sa normal niyang kaanyuan. Pero huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Wika ni Sed na mayroon pang pagkasabik sa tinig nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Kasalukuyan ng magkakaharap ang dalawang panig. Nasa 20 metro lang ang pagitan nila noon ayon sa kalkulasyon ni Glenn nang huminto ang panig ng grupo ng sumalakay sa baryo ng mga mandurugo. Maya-maya pa, marahang humakbang ang dalawang hukluban habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng mga mandurugong traidor. Ito na ang takdang oras para lupigig kayo. Wala na kayong pakinabang sa mundo ng mga kagaya nating aswang. Nagsisilbi na lang kayong palamuti ng lahing aswang na walang naiaambag. Ang mga nilalang na nagtatangan ng kaalaman sa kanan ay mahigpit nating kalaban. Subalit ayaw niyong makiisa sa amin upang sila ay pagharian at isa-isahing paslangin. Kaya marapat lang na kayo'y burahin na dito sa mundo. Wika ng isang hukluban na may tangay-tangay na isang malaking binilot na tabako. Nang marinig nila ang sinabi nito, sasagot na sana si Corazon, subalit naunahan siyang magsalita ni Sed na nagsasabi ng matatandang pinaglumaan ng panahon. Napakalakas naman ng loob nyo na sabihing lulupigin mo ang pangalawa kong pamilya. Kung ako sa inyo, magdadahan-dahan ako sa aking pananalita. Dahil baka di mo alam na ang mga sinabi mo ang siyang pag-ugatan ng inyong kamatayan. Pasubang na wika ni Sed sa isa sa dalawang hukluban. Dahil sa sinabi ni Sed, nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat ng kalaban nila. Nagtinginan ng lahat ng yon sa kanya. Subalit di niya ito pinakitaan miski konting pagkabahala. Maya-maya pa, sumagot naman sa kanya ang huklubang mambabarang ng bakit, iho? Sino ka ba? Isa ka lang namang gabunan, hindi ba? Baka lamunin mo ang iyong mga sinasabi kapag nag-umpisa na kaming pagpapapaslangin kayo. At saka, yung dalawang antingirong kasama nyo, wala akong pakialam sa kanila. Kayang-kaya naming dalawang durugin ang mga yan, gamit-gamit ang aming kalaman mula sa kadiliman. Dahil sa narinig ni Glenn at Jacob, napaumis na lamang sila noon ng palihim at wika ni Glenn sa kanyang isipan ng mayabang to nang bigla na lang bunutin ni Glenn ang kanyang isang pistola at agad na kinalabit habang nakatutok sa isang hukluban. Laking gulat naman niya nang masanggayon ng hukluban gamit lamang ang tungkod na hawak nito.
Orasyon mula sa kaliwa. Tingin mo ba, antingero, tatalob sa akin yan? Kailanman, may di ako tatablan ng mga orasyon o sumpa na mula din sa kadiliman. Wika ng hukluban na binaril ni Glenn. Siguro nga, ikaw at yung kasama mo ay di tatablan ng mga balang ito. E paano yung mga kasama nyo? Sagot naman ni Glenn. Ginoong Sed, Manong, kami na ho ang bahala ni Manong Jacob sa mangkukulam at mambabarang na ito. Wika ni Glenn na tila ba may namumuong galit sa kanyang dibdib. Bumalik kasi sa alaala niya noon ang pagkamatay ng dalawa niyang pinsan sa kamay ng isang demonyo. Kayo na ang bahala. Basta ako ang bahala sa wakwak na may dugong gabunan. Matapos ng kanilang pag-uusap, napansin nila ang pagbabagong anyo ng kanilang mga kalaban. Ang iba sa mga ito ay nagsisihati ang mga katawan at nagkakaroon ng malapad na pakpak. Ang iba naman ay tinutubuan ng maiitim na balahibo na may mga pakpak din na gaya ng uwak. Nagkakaroon din ng mga wakwak ng matutulis na tuka na may mahahabang dila. Mas lamang lang ang bilang ng mga wakwak noon kaysa sa mga manananggal. Sa kadahilan ng nasa mahigit 10 lamang ang mga nilalang na nahati ang katawan at tinubuan ng mga pakpak. Samantalang ang mga wakwak ay triple ang bilang kumpara sa mga manananggal at lamang ng dihamak sa bilang ng mga ito sa grupo ni Glenn. Ang pangkat naman noon ni Glenn ay nakahanda na sa lahat ng mangyayari. Ang mga mandurugo noon ay nasa estado na ng pagiging aswang. Sila namang dalawa noon ay kargado na ng mga usal pamproteksyon at nakahanda ng bumitaw ng mga orasyong pandigma. Matapos ang pagpapalit anyo ng kanilang mga kalaban, biglang nanahimik ang paligid. Wala kang maririnig na kahit ano, maliban lamang sa mga pagaspas ng mga pakpak ng mga nilalang na nasa himpapawid. Sa katahimikan ng paligid, biglang sumigaw ang isang huklubang mangkukulam ng, Katapusan na ninyo! Mga traidor kayo! Mga traidor kayo ng mga mandurugo! Mga kasama, ubusin nyo ang lahi nila! Sigaw ng mangkukulam. Dahil sa pagsigaw nito, nagsipagsugod ang mga kasama nitong mga aswang. Nakaagad din namang sinalubong ng mga nag-aabang lamang na mga mandurugo. Si Sid naman noon ay mabilis na tumakbo sa lugar upang tuntunin sa paligid ang nagkukubling wakwak na may dugo ng gabunan. Haharangan sana siya noon ng 2 hukluban. Subalit kaagad din naman yung napigilan ni Glenn at Jacob. Nagkatitigan ng mga mata ng mga ito na tila ba nagsusukatan ng kanilang mga abilidad sa pagsangga ng mga tigalpong kanilang bibitawan. Kaharap nun ni Glenn ang mangkukulam at si Jacob naman ay ang mambabarang. Naglalaban ng mga ito sa pamamagitan ng espiritual na kumbate at nagbabatuhan na ng mga orasyong pangkumbate. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, nagdurugo na ang mga ilong ng 2 hukluban dahil sa nagawang makalusot sa kabal nito ang iilang orasyon na binitawan ng 2 antingero. Ang mangkukulam na kaharap nun ni Glenn ay nanginginig na ang mga kamay dahil sa epekto ng isang malakas na tigalpong kanyang binitawan. Ang tigalpong usal ng hari ng kidlat na si King Metatron. Ang mambabarang naman noon na kasalukuyang kaharap ni Jacob ay halos mapaluhod na sa lupa habang nakatukod ang tungkod nito sa lupa dahil sa mga pambasag kabal niyang binibitawan at iilang orasyon na may kasamang sumpa laban sa kaliwa.
Partida, di pa siya nagbibitaw ng mga malalakas na orasyon noon. Subalit nagawa na niyang mapaluhod sa lupa ang mambabarang. Ngunit medyo natigilan naman sila nang nag-usal ng pantawag insekto ang mambabarang at 3 engkantong itim na kaagarang nagsisulputan sa paligid. Napakaraming insekto nun ang naglipana sa paligid, kasama ng 3 engkanto na may dalang napakaitim na aura. Kaya naman, wala nang nagawa si Jacob kundi tawagin din ng 3 niyang kasanggang dalakit noon. Nagabay ng kanyang mutyang tangan ang mutya ng dalakit o balite. Samantalang ang mangkukulam naman noon, kahit na nagdurugo na ang ilong at medyo nakakaramdam na ng panghihina dahil sa tigalpo, pilit itong gumawa ng ritual ng mabilisan upang tawagin ang demonyong pinaglilingkuran nito. Sa paglitaw ng gabay ng mangkukulam, kaagad itong sumapi sa katauhan nito na siya namang ikinagulantang ni Glenn dahil sa nagawa nitong iwaklid ang tigalpong pinakapit niya dito. Dahil sa pangyayari, kusa nang lumitaw noon sila Tog at mabilisan ding sumanib kay Glenn. Ginoo, mag-iingat ka. Tuso ang mga mangkukulam. Uwi kanila Tog pagkasanib nito kay Glenn. Samantala, ang kaganapan naman noon sa himpapawid. Halos masakluban na ng mga anino ang kalupaan dahil sa mga nilalang na nagpapatayan. May mga iilan naman durugo nun ang bumabagsak sa lupa at nahihirapan ng gumalaw sa paglipad. May mga wakwak na ring bumubulusok nun pa ibaba dahil sa mga pinsala ng mga ito. Kaya naman sa lupa na lang sila nagpatuloy sa paglalaban hanggang sa kamatayan. Sa kabilang banda, natuntun na ni Sed ang pinagkukublian ng gabunan ng mga wakwak. Nakatago ito sa malakas na sabulag, subalit nagawang makatagos doon ng paningin ni Zed. Napangisi siya noon nang makita niya ito at nagwika ng, "Isa kang gabunan, subalit nagtatago ka lang. Napakatuwag mo naman para sa isang gabunan." Wika ni Zed habang nakatingin sa kinaroroonan ng gabunang wakwak. Nagtatago ako. Hindi dahil sa duwag ako. Nagtatago ako dahil sa sinadya kong pumunta ka dito. Kay tagal ko tong hinintay gabunang bangkilan ang makaharap ka sa isang labanan. Marami na akong narinig patungkol sa iyo at sa kaibigan mong antingero. Sagot naman nito kay Zed. Ano bang hinihintay mo? Andito na ako sa harapan mo. Sugod na para magkaalaman na tayo. Dahil sa winika ni Zed at sa pagkakarinig ng gabunang wakwak sa sinabi nito na parang minamaliit siya nito, agad itong nagpalit sa pinakamalakas nitong anyo na sinabayan naman ni Zed. Agad din siya noong nagsagabunan. Matapos nilang parehong makapagpalit noon ng anyo, mabilisan siya noong sinugod ng gabunang wakwak nang walang pag-aalinlangan. Laking gulat naman noon ng kanyang kalaban nang bigla na lamang siyang maglaho sa paningin nito. At kasabay noon ang paglitaw niya sa likuran ng gabunang wakwak. Agad na binigyan ni Sedyon ng isang malakas na pagsapak. Subalit naramdaman siya nito, kaya agad din itong nasangga ng gabunang wakwak ng mga braso nito. Subalit tumilapon pa rin ito dahil sa lakas ng puwersang pagsapak ni Zed. Sino ka? Alam kong di ka pangkaraniwan.
Batay sa iyong kaanyuan, alam kong di ka lang basta gabunan. Nahihirapang wika ng gabunang wakwak habang tumatayo ito. Nais mo akong makilala, hindi ba? Pasensya ka na. Pinipili ko lang ang mga nilalang na dapat kong pagpakilalaan. At sa tingin ko, di ka isa sa kanila. Aanin mo pa ang pagkakakilanlan ko kung sa impyerno na ang tungo mo pagkatapos ng pagtutuos nating ito. Wika ni Seda habang nakatapat sa kanyang muka ang kanyang nagbabagang braso at marahang inikom. Pagkatapos wikain yun ni Seda, humahangos na ang gabunang wakwak dahil sa labis na galit nitong nararamdaman. Umaangil ito ng napakalakas kasabay ng mas lalong paghaba ng mga kuko nito. Ibinuka nito ang malapad nitong pakpak habang nagsasabi ng katagang, Tignan natin kung sino ang tutungo sa impyerno! Malakas na sambit ng gabunang wakwak. Kasabay noon ang mabilisan nitong pagsugod sa kinaroroonan ni Sid. Habang si Sid naman ay nakangising pinaghandaan ang pag-atake ng kanyang kalaban. Nang tuluyan ng makalapit ang gabunang wakwak kay Sid. At akma na sanang sasakmalin si Sid. Subalit agad na nakaiwas si Sid at mabilisang nakapitan ang gabunang wakwak sa braso nito at malakas nitong iwinasiwas iyon. Tumalsik ang gabunang wakwak nun nang pakawalan ito ni Sid at tumama iyon sa katawan ng isang malaking puno. Bumulwak ang dugo sa bibig ng gabunang wakwak dahil sa lakas ng pagkakabagbag ng katawan nito sa puno. Agad yung sinundan ni Sid, ngunit sa paglapag ni Sid sa harapan nito, di niya nagawang sanggahin ang isang mabilis na pagtadyak sa kanya ng isang kalaban. Bahagya siya noong napaatras at napaluhod sa lupa dahil sa direktang tumama sa sikmura niya ang pagtadyak ng isang gabunang wakwak. Dahil noon ay nanggagalaiti si Sid sa sobrang galit, nagbabanggaan na ang mga pangil niya noon at biglang umangil ng malakas. Kasunod ng mabilis niyang pagsunggab sa gabunang wakwak at muling isinalampak ang katawan nito sa puno. Pagbangga doon ng wakwak, sinapak pa niya ito ng malakas na halos ikaluhod ng gabunang wakwak. Ngunit di hinayaan ni Sid na lumugmok yon sa lupa. Sinakal pa niya ito gamit ng kanyang kanang kamay at itinaas habang nakadikit sa puno ang katawan. At doon ay walang habas niyang pinagkakakalmot ang katawan nito gamit ang kanyang nagbabagang mga kuko habang nagaangil. Sa bawat pagkalmot niya noon ay sumasama pa ang mga kalamnan ng nilalang hanggang sa di na nito makayanan ang ginagawa ni Sid na naging dahilan upang manghina ito ng lubusan. Nang mapagtanto ni Sid na wala na itong kakayahang lumaban, ibinaba niya yun sa lupa. Tinitigan niya ito mata sa mata at itinarak ng marahan ang kanyang nagbabagang mga kuko sa dibdib nito habang nagbabanggit ng salitang, "Alam kong kasalanan ang pumatay, ngunit marapat lang na ito ay iyong maranasan dahil isa ka ring nilalang ng Diyos na tumaliwas sa kanyang imperyo. At bilang kapwa mo demonyo, inihahandog ko ang kaluluwa mo sa aking gabay na dyablo, ang ikalawang hari ng impyerno." Wika ni Sid habang unti-unti niyang ibinabaon sa dibdib ng nilalang ang kanyang matatalas na nagbabagang mga kuko. Wala nang nagawa ang nilalang na yon kundi ang sumigaw na lamang
hanggang sa umabot ito sa huli nitong hininga bago bawian ng buhay. Matapos gawin yun ni Sid, buong lakas pa niyang winasak ang katawan nito bago tuluyang tigilan. Umalulong pa siya noon matapos niyang mapaslang ang gabo ng wakwak. Napagpasya niya na noong bumalik sa kanyang mga kasama upang yun naman ang kanyang tulungan. Subalit sa di kalayuan ay may natatanaw pa siyang isang grupo ng mga aswang na patungo sa nagaganap na digmaan. Sa kabilang banda, nakikipaglaban pa rin noon ang mga mandurugo sa mga wakwak at manananggal. Subalit marami na sa kanila ang nakikipagbakbakan sa lupa sa kadahilan ng nawalan na ng kakayahan ang mga ito sa paglipad. Dahil sa patuloy na pagtatamo ng mga pinsala at ang iba sa mga yun ay wasak na ang mga pakpak. Pingas ang ibang bahagi ng pakpak at meron na ring bali-bali ang buto na siyang nagpapahirap sa kanila upang muling makalipad. Ang mga manananggal naman nun ang siyang tila ba nangingibabaw sa lahat ng mga aswang na lipad na naglalaban sa kadahilan ng marami nang nagagapi ang mga ito sa mga mandurugo. Samantalang si Glenn at Jacob noon ay kasalukuyan pa rin nakikipagbakbakan sa mangkukulam at mambabarang. Ang mambabarang na kalaban nun ni Jacob ay sinapian ng 3 itim na engkanto at maging ng mga insekto sa paligid ay pumaloob sa katawan nito. Dahilan upang magbago ang anyo ng mambabarang na di halos masipat ni Jacob ang pagmumuka nito. Naging isa itong parang anino na nakalutang sa ere. At ang tungkod na hawak nito ay nagkaroon ng malaki at mahahabang kawit na talim. Narinig pa nun ni Glenn na nagwika si Jacob ng, "Mga aliporis ng tagasundo ang gabay ng mambabarang na ito," wika ni Jacob. Matapos nitong makapagwika, pumikit ito ng ilang sandali at kaagarang inusalang 7 liwanag ng langit. Sa pagbalot ng napakalakas na banal na presensya kay Jacob, halos matigilan ang lahat ng nilalang na naglalaban sa paligid habang nakamasid kay Jacob. Maging si Glenn noon ay nagulat sa malakas na abilidad na ipinamalas ng kanyang maestro sa nagaganap na digmaan. Ngunit sa ilang segundong pagtahimik ng paligid ay muling nagpatayan ang mga aswang. Kahit na ganun naman ang sitwasyon, ni hindi man lang nagpatinag ang mambabarang sa kabila ng presensyang pinakawalan ni Jacob. Samantala ay muli namang nabaling ang atensyon nun ni Glenn sa mangkukulam. Nagmagwika ito ng, "Binata, mukhang nayanig ka din sa presensya ng kasama mo." Iisa lang ang ibig sabihin nito. Mas mahina ka kaysa sa kanya. wika ng mangkukulam na nasa kaanyuan ng isang tao, ngunit nababalot ito ng aura ng demonyong sumapi dito. Matapos makapagwika ng mangkukulam, kasunod nito ang pag-uusal nito ng orasyon ng napakabilis, yung parang nag-uutib na talaga. Matapos nitong makapag-usal, merong mga aninong lumabas sa katawan nito na animoy mga manika na may mga tangang patalim na gawa sa buto ng tao. Sa paglabas ng mga aninong manika sa katawan ng mangkukulam, mabilisan ng mga itong nagsilundagan patung sa kinatatayuan ni Glenn. Bahagya namang umatras noon si Glenn habang hinihipan niya ng usal ang kanyang tangang machete na kayang palahuin ang masasamang presensya. Nang nakalapit na sa kanya ang mga aninong manika, agad siya nitong pinagsasak ng mga ito
Subalit dahil sa kabal niyang tangan na may patong nakabal mula kay Latog, ni hindi man lang tumatagos sa kanyang balat ang mga ataking yun. Dahil sa pangyayari, agad niyang iwinaksi ang mga nilalang at agad na pinagtatatapyas gamit ng kanyang machete. Sa pagkahati ng dalawa ng mga manikang anino, agad itong naglalaho na tanging ang naiiwan lamang ay ang mga sandata nitong gawa sa buto ng tao. Laking gulat naman noon ni Glenn nang masipat niyang mabilis siyang sinugod ng mangkukulam habang gumagawa ng kopya ng kanyang sarili. May mga aninong humihiwalay sa katawan nito na nagiging kawangis ng mangkukulam. Agad siyang pinalibutan ng mga ito habang nagsisitawanan na sa malalim na boses. Ginoo, ano ang gagawin mo? Napapaligid tayo ng kopya ng mangkukulam. Tanong ni Latog sa isipan ni Glenn. Latog, tulungan mo akong pakiramdaman ang paligid upang tukuyin kung alin ang tunay at peke sa ating kalaban. Tugon naman ni Glenn. Wala tayong gaanong impormasyon na nakalap ukol sa mga makakaharap natin dito. Dagdag pa ni Glenn na bakas sa tinig ang pagkabahala. Sa puntong yon ay matinding pag-iingat ang ginawa ni Glenn dahil alam niyang mahirap kalaban ang isang nilalang na di niya alam ang kakayanan nito pagdating sa kumbating pisikal at espiritual. Pinakiramdaman niyang maigi ang mga nilalang na nasa kanyang harapan. Subalit di niya magawang tukuyin ang mismong katawan ng mangkukulam. Maya-maya pa ay nag-umpisa na siyang halinhinang pinaghahataw ng mga sandatang gawa sa buto ng tao ng mga aninong kawangis ng mangkukulam. May mga iilang pag-atake siya noong di nagagawang maiwasan dahil sa nagmumula ang mga yun sa iba't ibang direksyon. Nang may pumasok sa isip niya noon na mga katagang kaagarang sinambit niya ng walang pag-aatubili. Matapos niyang masambit ang kataga, bigla na lang nausaw ang mga aninong kawangis ng mangkukulam at ang tanging natirang nananatiling nakatayo sa kanyang harapan ay ang mismong orihinal na katawan ng mangkukulam. Paano? Paano mo nagawa yun? Gulat na wika ng mangkukulam. Subalit di tumugon si Glenn at tanging paghingang malalim ang kanyang ginawa. Umusal siya noon ng orasyon na kayang pangpaslang ng mga nilalang na may bahid ng kasamaan. Inihip niya ito sa kanyang machete. Ang orasyong panaksak sa mangkukulam na kayang patayin ang espiritual at pisikal nitong katawan. Matapos niyang maihip ang usal sa kanyang santa, mabilis niyang sinugod ang mangkukulam at kisap matang itinarak niya ang machete sa dibdib ng mangkukulam na yon. Sinalag pa yun ng nilalang ng armas nitong gawa sa buto ng tao. Subalit di yun naging sapat upang pigilan ang ataking ginawa ni Glenn. At bago pa man niya maitarak ang patalim niya noon sa dibdib ng mangkukulam, nakita niyang may maitim na usok ang agarang humiwalay sa katawan nito at agad na humalo sa hangin at mabilis na nawala. Sa pagtarak ng machete noon ni Glenn sa mangkukulam, pagpupumiglas na lamang ang nagawa nito na kumikisay-kisay pa na parang manok na kinatay. Hanggang sa tuluyan ng bawian na ito ng buhay. Hanggang sa iluwa ng patay nitong katawan ang birtud ng mangkukulam. Agad yung dinurog ni Glenn upang wala nang iba pang makakuha pa nun at muling gamitin sa kasamaan.
Subalit matapos niyang mapaslang ang mangkukulam, napaluhod siya sa lupa dahil sa naramdaman niyang panghihina. Sinipat niya noon ang kinaroroonan ni Jacob at doon ay nakita ang bawat kaganapan sa pagitan ng mambabarang at ng kanyang maestro. Samantala, habang nakikipaglaban si Jacob sa mambabarang, napanayang paghataw sa kanya ng mahaba nitong karit na mabilis niyang iniiwasan. Nasipat niya noon ang pagdaan sa kanilang kinaroroonan ng gabunang si Seda habang nagwiwika ng, "Ang mga gabunan!" Sigaw ni Sed habang mabilis na lumilipad tungo sa ibang dako ng lugar. Napatingin na noon si Jacob sa kung saan patungo si Zed at nakita niya nga ang grupo ng mga gabunan na papasugod sa nagaganap na digmaan nang di niya mapansin ang mabilisang pag-atake sa kanya ng mambabarang. Dahil sa lakas ng paghataw sa kanya ng mambabarang, napaluhod siya sa pagsalag ng atake nito. Mabilis din naman siyang nag-usal noon ng orasyon, ngunit mabilis ding lumayo sa kanya ang mambabarang upang iwasan kung anumang orasyon ang ibabato ni Jacob. Inusalan ni Jacob ng mga pamako ang mambabarang. Subalit mabilis lang yung iniwasan nito nang di niya maatim ang kaganapan. Isinukbit na niya ang kanyang dalawang sangkot at tinawag ang espiritual na sibat ni Atardar na kaagad na lumitaw sa kanyang kanang kamay. Saan mo nakuha ang bagay na? Isa lang ang kilala kong nagtatangan ng ganyang abilidad. Huwag mong sabihin, ikaw ang kinikilalang manlalakbay na antingero nitong mga nagdaang taon na siyang tumapos sa aking kapatid na si Leonardo. Sindak na wika ng mambabarang. Kapatid mo si Leonardo? Paano kung sabihin kong oo? Ako nga, wala nang iba. Huwag kang mag-alala. Kung kapatid mo man siya, mabait naman ako eh. Susunod ka na sa kanya kung saan man siya naroroon para magkasama na kayo. Sagot ni Jacob sa mambabarang. Matapos yung masambit ni Jacob, mabilis niyang sinugod ang mambabarang na walang pag-aalinlangan. At siya ay sinalubong din nito habang nagbibitaw ng mga salitang, Magbabayad ka! Magbabayad ka sa pagbaslang mo sa aking kapatid! Sigaw nito habang papasalubong kay Jacob. Nang magpanlapat si Jacob at ang mambabarang, buong lakas siyang hinataw nito ng napakalaking karet nito na tumama sa kanyang balikat. Subalit din ito nagawang tumagos sa kabal ni Jacob na may basbas ng sator at 7 arkanghel. Ngunit napaluhod din noon si Jacob dahil sa bigat ng atake noon. Subalit di siya nagpadaig sa lakas ng mambabarang at buong puwersa niyang itinutok ang sibat ni Atardar sa dibdib nito. At kaagad na binitawan, halos mabutas ang dibdib nun ng mambabarang. Kasabay ng pagsisilabasan ng mga nilalang na sumapi dito na nagkikikisay na at magkakasabay na binawian ng buhay, maging ang mga insekto nito ay kaagad na naabo kasabay ng panunuyot ng katawan ng mambabarang na siyang naging sanhi upang matuldukan ang pag-iral nito sa kalupaan. Samantala, habang nakikipagbakbakan naman noon ang mga mandurugo sa mga wakwak kasama ng mga dalakit nung kasangga ni Jacob, halos marami-rami na ang nagagapi nila sa mga ito. Nakita ni Glenn kung papaano paslangin ng kanyang maestro ang mambabarang habang siya ay nakaluhod sa lupa para sa kahit ilang sandali lang ay mabawi niya ang kanyang lakas at muling makipaglaban.
Nasisipat niya noon na marami na ang nag-aagaw buhay noon sa mga wakwak at mandurugo. Samantalang ang iba ay mga wala ng buhay at wasak-wasak na ang katawan. Sina Corazon kasama ni Ivan at ibang mga mandirigmang mandurugo ay kasalukuyan pa rin kinakalaban ang mga manananggal na hanggang sa mga oras na yun ay wala pa rin silang napapaslang. Kitang-kita niyang nahihirapan nun ang mga mandurugo sa pakikipaglaban. Kaya naman sinipat niya ang lugar kung saan siya nakatayo kanina upang hagilapin na ang kanyang diplatong barel. Iniwan niya kasi yun doon upang mas makakilos siya ng maayos sa pakikipaglaban. Habang ginagawa naman niya yun, nakita niya ang mabilisang pagdaan sa tabi niya ni Jacob habang nagwiwika ng, Glenn, ikaw na rin ang bahala dyan. Patay na rin ang mambabarang. Tulungan mo si Binibining Corazon at ang mga kasangga ko. Susundan ko lang si paring Sed. Wika ni Jacob pagkaraan nito sa tabi ni Glenn. Sige ho, Manong. Ako na ang bahala. Sagot ni Glenn at muling hinagilap ang kanyang barela na diplato. Maya-maya pa ay nagawa na niyang makita yun kaya madali niya yung tinungo at kaagad na dinampot at mabisang ikinasa habang sumisigaw ng, Binibining Corazon! Bumaba kayong lahat dyan! Sigaw ni Glenn kina Corazon. Sa pagbagal ng ating mga imahinasyon, sa pagkakita ni Glenn na mabilisang bumaba sina Corazon sa lupa bilang pagtugon sa kanyang sinabi, agad niyang itinutok ang kanyang barela na diplato at walang habas na pinaputukan ang mga manananggal at mga wakwak. Hindi niya tinigilan ang mga yun hanggang sa maubos na ang kanyang bala. Nagkikikisay ang mga yun habang nasa himpapawid. Sa bawat pagtama ng balang may kasamang sumpa. Tanging pagsigaw na lang ang maririnig mo dito na mas sa tenga sa sobrang tinis. At sa pagkaubos naman ng bala niya noon, umuusok pa ang dulo ng baril niya habang pinagmamasdan niya ang mga manananggal na sabay-sabay na bumubulusok sa lupa. Nabutas-butas ang mga kalahati nitong katawan. Sina Corazon naman noon paglapag sa lupa ay agad na hinanap ang ibang bahagi ng katawan ng mga manananggal at kanilang pinagpira-piraso. At paglingon niya noon sa ibang dako ng lugar, nakita niyang nagsisibulusok na rin ang mga natitirang wakwak na may nakatarak na mga espiritual na palaso mula sa mga dalakit nun. Wala nang buhay ang mga yun sa pagbagsak sa lupa. Sa paglinganon ni Glenn sa buong paligid, nakita niya ang mga nilalang na nakalatag sa lupa na mga wala ng buhay. Muling sumagi sa isip niya noon ang mga kaganapan kung papaano namatay ang kanyang mga kasamang sundalo, pati na rin yung dalawa niyang pinsan sa pakikipaglaban din sa mga nilalang ng dilim. Pilit niya yung pinanlabanan at di nagpaapekto. Sa pagkalupig noon ng mga nilalang na nanalakay sa baryo ng mga mandurugo, akala ni Glenn tapos na, subalit nagkamali siya. Bigla siya noong nakarinig ng pagsisialulungan sa ibang dako ng baryo. Kaya agad siyang napalingon sa kanyang likuran at maging ang mga mandurugo ay nagulat din nang makita nila na sina Jacob at Zed ay kasalukuyang kinakaharap ang isa pang grupo ng mga aswang na mga gabunan na alam niyang nagmula pa sa Dueñas, Iloilo.
Napansin pa niyang naglaho nun ang mga dalakit nun sa kanilang kinaroroonan at lumitaw naman sa kinaroroonan ni na Jacob at Zed. Napatingin nun si Glenn kay Corazon at mabilis na lumapit at agad na inalam ang kasalukuyang kalagayan ng mga ito. Binibining Corazon, ayos lang ho ba kayo? Dito na lang ho kayo. Kami na ho ang bahala sa mga gabunang yan. Kami ang nagdala niyan dito. Kaya marapat lang na kami ang humarap sa kanila. Sige ho. Pero dahil tinulungan nyo kami, tutulungan din namin kayo. Isama mo sina Ivan upang may makatuwang kayo sa laban. Ako naman na ang bahala sa mga kalahi ko. Sige na, tumungo na kayo. Masusunod ho, mahal na Reyna. Wika ni Ivan kasama ng mga iilang mandirigma. Na may kakayanan pang lumaban. Sigo, binibining Corazon, tugon naman ni Glenn matapos ng kanilang pag-uusap. Mabilisan na nagsilipad ang mga mandirigmang mandurugo na kaagad ding sinundan ni Glenn at mabilisang tinungo ang kinaroroonan ni na Jacob at Zed. Samantala, kasalukuyan ng kaharap ng matalik na magkaibigan ang pinagtambal na liwanag at dilim na lakas ang mga gabunan habang nagaangil ang mga ito habang nakakubli sa dilim ng paligid. At may isa pang gabunan nun na nagwiwika ng, "Ayon, malalasap nyo ang bagsik ng aming lahi. Ang ganti ng mga purong gabunan. Dahil sa pagpaslang nyo sa iba sa amin, di namin nahayaan na di sila maipaghiranti." Wika ng boses ng isang gabunan. Ngunit natigilan ang mga gabunan nang masipat ng mga ito ang isa pang antingero na may mga kasamang mga mandurugong aswang. Sa paglapit nun ni na Glenn kina Zed at Jacob, muli niyang nakita ang 12 purong gabunan. Ano to? Bakit may mga mandurugo kayong kasama? Patanong na wika ng isang gabunan sa pagkakasipat niya sa mga paparating. Talagang sinundan nyo ang inyong kamatayan. Pero di bale, kung ito ang nais nyo, wala na kaming magagawa kundi ibigay ang ninanais nyong masilayan ng daigdig ng dagat-dagatang apoy. Paninindak na wika ni Zed. Pre, paghahatol mo lang ang hinihintay ko. Dagdag pa na wika ni Zed kay Jacob. Sa pagkarinig ni Jacob sa winika ni Zed, sumenya siya noon na gamit ang kanyang hintuturo na ang ibig sabihin ay kamatayan ng mga gabunan. Nang makita ni Zed ang senyas ni Jacob, bumuntong hininga siya noon at malakas na umangil. Nang sinagot naman ng mga gabunan yon ng pag-alulong. Sa pagdating naman ni Glenn, ay muling tumabi ito sa kanyang maestro habang hawak-hawak ang kanyang matyeting nakahanda na pumaslang ng nilalang na may tangang kasamaan. Ang 5 mandurugo naman nun, kahit nasugatan na ang mga ito, ay lumapit kay Zed upang makipaglaban din sa halili ng kanilang gabunang bangkilan.